Manalangin tayo. Diyos naming banal, dakila at kahanga-hanga, pinupuri po namin kayo ngayong gabi dahil una, karapat-dapat ka sa sarili mo, sa iyong mga katangian, perfeksyon, sa iyong pagka-Diyos. Karapat-dapat ka. At ganon din, pinupuri ka namin, O Diyos, dahil binigyan mo kami ng kaligtasan kay Jesus lamang at ganon din ng kaalaman na mas makilala ka pa, kakayahan at obligasyon na mas kilalanin ka pa. At sa pag-aaralan namin ngayong gabi sa relasyon ng iyong bugtong na anak na si Jesus, sa kanyang relasyon sa iglesia, turuan niyo kami kung paano namin ito iisipin at titignan bilang mga mananampalataya, bilang mga miyembro ng iglesia. Magkaroon kami, O Diyos, ng pagpapanariwa sa pagkakilala namin kung sino ang totoo, pinakamataas at absolute na pinuno ng mga lokal na simbahan. Pinupuri po namin kayo ngayong gabi sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen. So ayan, good evening po ulit. Ang topic natin for tonight ay the headship of Jesus Christ in the local church. Last time, yung pinag-aralan is regarding sa marks of the true church. Kung ano ba talaga yung mga marka ng isang totoong iglesia. So nakita natin doon yung 3 na marka, pagpapahayag ng puro at dalisay na ebanghelyo, tapos tamang administer ng sacraments, baptism at Lord's table, tapos ganun din yung exercise ng church discipline. So ngayon naman, ang tutunghayan natin is yung headship ng Panginoong Jesus sa mga local churches. So regarding this, ang mga reference na ginamit ko dito sa materials para sa material natin, previously ginamit na natin yung kay Mark Dever, 9 marks, ayan, kay Jeffrey Johnson din, The Church, Why Bother? Pero ang isa sa main references natin ngayon ay yung 1689 Confession, chapter 26, paragraph 4 at 5. At yung exposition nun ay doon sa book de Sam Waldron, a modern exposition, saka kay James Renihan, yung to the judicious and impartial reader, Baptist Symbolics, Volume 2. So yan yung mga materials, references natin para sa material natin for tonight. So pag pinag-usapan natin yung headship, ang unang-unang pinaka-ibig sabihin talaga nun ay authority. Walang ibang meaning, primary meaning, yung salitang headship, kung hindi yung salitang otoridad. At kung walang otoridad dito sa mundong ginagalawan natin, yun ay magdudulot ng mga kapahamakan, magdudulot yan ng chaos. Sabi nga ni Mark Dever, kung a world without authority would be like desires without restraints, a car with no control, an intersection with no traffic lights, a game with no rules, a home with no parents. So sabi ni Mark Dever, it can go on for a little while, but before long, it would seem pointless, then cruel, and unutterably tragic. Ganyan ang mangyayari kapag walang tinuturing na otoridad o walang otoridad. Pwedeng sa simula, okay lang yan, na gumana, pero later on, parang magiging pointless na at magkakaroon na ng kaguluhan kung walang ituturing na otoridad. Kaya dito sa pag-uusapan at pag-aaralan regarding headship, ang pinatutungkulan ng salitang headship ay walang iba kung hindi authority. At meron tayong mga texts
na available, yung Colossians 1:18 hanggang doon sa Acts 5:31 na nagpapakita ng authority ni Jesus Christ. Paulit-ulit na binabanggit sa bagong tipan yung pagiging otoridad ni Jesus doon sa kanyang iglesia. Basahin natin yung Ephesians 5:23 to 24. Regarding marriage, ito yung sabi ni Apostle Paul. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. So, para ikayatin at turuan yung mga mananampalataya sa Efeso, binanggit ni Apostol Pablo na maging yung pag-aasawa ay litrato ng relasyon ni Jesus at sa iglesia niya. Sabi niya kung paanong yung asawang lalaki ang pinuno, ang leader ng asawang babae, ganun din si Jesus. Si Jesus, siya yung pinuno at siya yung leader ng iglesia, ng kanyang katawan. Kaya ganun yung pagkakasabi sa susunod na sentence. Sabi niya yung iglesia nagpapasakop kay Jesus. Bakit? Kasi si Jesus yung ulo. Siya yung pinuno, siya yung leader, siya yung commander nung church. Kaya ganun din yung ang utos sa mga asawang babae, magpasakop sa lahat ng bagay sa kanilang asawang lalaki. Bakit? Kasi yung essence ng word na headship. Ang ibig sabihin nun ay pagkapinuno. Paulit-ulit yan na binabanggit sa bagong tipan na si Jesus yung ulo ng kanyang iglesia. At ginagawa ng Panginoong Jesus yung kanyang in exercise ng Panginoong Jesus yung kanyang authority sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Si Jesus lang at wala nang iba ang pwedeng mag-claim ng ganitong klase ng otoridad sa mga churches. No human can claim a universal authority over the church na pwedeng magsabi na siya yung masusunod at hindi pwedeng mabali yung kanyang mga salita. Si Jesus lang yung pwedeng mag-claim ng ganyang klase ng otoridad. Kaya sabi ni Renihan, the universal church is subject to Jesus and Jesus alone. Siya ay nakapailalim kay Jesus at kay Jesus lamang. Pero titignan natin dito yung mga biblical foundations at kung paano to ginagawa ni Jesus. So, again, ang reference natin dito ay yung chapter 26, paragraph 4 at 5 ng 1689 na confession. Ang pagiging Panginoon ni Jesus doon sa iglesia, yung kanyang headship, ay alalahanin natin, ito ay appointed ng Ama. This was appointed by God the Father. Kaya ito ay maituturing natin na isang covenantal na headship. Yung kanyang headship ay ibinigay mula sa Ama sa kanyang bugtong na anak para doon sa iglesia. Kaya sabi ng Ephesians 1:22, and God put all things under Christ's feet and gave him as head over all things to the church, which is his body. So Ephesians 1:22-23, sinasabi doon na binigay ng Ama yung pagiging ulo sa kanyang anak para doon sa iglesia. At alam natin nung ang Panginoong Jesus ay nabuhay na mula sa mga patay, nung nag-resurrect na si Jesus, ito yung isa sa mga kinlaim niya. Sabi ni Jesus, bago niya binanggit yung Great Commission, bago niya sabihin na go therefore, sa verse 19 ng Matthew 28, sinabi niya muna sa verse 18. At yung sabi niya, and Jesus came to them and said,
All authority in heaven and earth has been given to me. Merong sense ng pagbibigay. Ibinigay ng Ama yung otoridad sa kanyang bugtong na anak. Kaya kapag pinag-uusapan natin yung headship ni Jesus sa kanyang church, kailangan ma-qualify natin to, ma-distinguish natin to mula sa kanyang divine authority bilang isang Diyos. Dahil bilang Diyos, may otoridad talaga si Jesus sa lahat ng buong sangnilikha. Pero itong otoridad na to, alalahanin natin, yung authority ni Jesus sa church ay isang covenantal headship. Ang ibig sabihin, ito yung pinagpaguran niya. Ito yung pinaghirapan niya. Ito yung ibinigay sa kanya pagkatapos na nung resurrection niya. Kaya sa Matthew 28:18, kayang sabihin ni Jesus, nung nabuhay na siya muli, ibinigay sa kanya ang pabuya ng Ama na all authority has been given to me in heaven and on earth. Saka sa Ephesians chapter 1, 22-23, na binigay ng Ama yung otoridad sa kanyang anak para maging pinuno ng iglesia. Yan yung alalahanin natin. Maging dun sa text na pinakita natin kanina sa Ephesians, no? Yan yung ibinibigay doon sa asawang lalaki na meron siyang otoridad, at si Jesus bilang namatay para sa iglesia ay binigyan ng otoridad ng kanyang Ama. Pero hiwalay ito, iba pa to doon sa otoridad niya bilang Diyos. Dahil yung pagiging Diyos na otoridad ni Jesus, hindi yun pinaghihirapan. From creation, may authority na siya doon. Kaya mas ma-appreciate natin yung authority ni Jesus dito dahil isa itong otoridad na pinagsakripisyohan niya. Namatay siya para sa atin at sinusunod natin siya hindi lang bilang isang pinuno, kung hindi bilang isang tagapagligtas. Yun mismo yung sinabi sa Ephesians 5 na and He Himself is our Savior. Hindi magkahiwalay yung headship niya at yung sacrificial saviorhood ng Panginoong Jesus. Now, paano ginagawa ni Jesus yung kanyang authority? Dalawa. Sa pamamagitan ng dalawa pero hindi sila magkahiwalay. Ginagawa ni Jesus yung in-exercise niya yung kanyang authority sa pamamagitan ng Holy Spirit at ng Holy Scripture. Holy Spirit at Holy Scripture. Ayan yung dalawa na paraan niya. At sa pamamagitan ng banal na spirito, sa banal na salita, kaya nagkakaroon ng Kristiyano, kaya nagkakaroon ng mga iglesia. Si Jesus ang dahilan at sa otoridad ni Jesus nanggagaling, kaya nagkakaroon ng mga mananampalataya. It's because of the authority of Jesus Christ. Kapag sinabi ng Panginoong Hesukristo na mabuhay ka, ang isang tao ay mabubuhay, magiging mananampalataya siya. It's at the command of the Lord Jesus Christ, yung pagkilos ng banal na spirito sa pagbibigay mismo ng pagiging mananampalataya ng pagkapanganak na muli. Yan ay sa pamamagitan ng salita at ng spirito sa utos ng Panginoong Hesukristo. Kaya pag pinag-uusapan, sabi ni Renihan, tackling the question, how does he express his power as the central figure in the life of the church? Paano niya ito ginagawa? He calls churches into being through the gospel. Nagkakaroon ng iglesia sa pamamagitan lang ng kanyang pagtawag sa salita at espiritu. The assumption is that Jesus Christ ascended at the right hand of God in heaven, is present and active Lord who, as a reigning King, calls men and women and children to faith. He is the one who gives them faith and commands them to organize together into churches. Bakit sila naging Kristiyano?
dahil tinawag sila ni Jesus. Bakit sila magiging iglesia, magiging simbahan? Bakit nabuo? Bakit na-covenant? Yung isang grupo ng mga mananampalataya na dati hindi church, tapos naging church, nagsimula ng church kasi merong mga mananampalataya na tinawag ni Jesus. At inorganisa nila yung sarili nila. Bakit nila inorganisa yung sarili nila? Ano lang nila? Ideya lang nila? Sariling pakana lang nila? O sariling intention lang nila? Hindi. Yun ay mismong panawagan ni Jesus. Kapag merong mga iglesia na natatayo, merong mga simbahan na nabubuo, kapag merong mga grupo ng mga mananampalataya na nagdidesisyon na sila ay magiging iglesia at sila ay magtitipan, alalahanin natin, yun ay desisyon ni Hesus Kristo. Siya yun. Siya yung tumawag doon. It's not mere human invention at human na pagpaplano. Kaya maganda yung pagkaka-word dito ni Renihan. Sabi niya, as an active Lord. Si Jesus ay hindi passive. Nung pag-ascend niya sa heaven, na parang wala na siyang ginagawa, nagpe-pray na lang siya. Baka ganun na lang iniisip natin. Hindi, aktibo si Jesus sa kanyang pagkatawag para maging mananampalataya ang isang Kristiyano at maging simbahan ang mga Kristiyano. Pero dito natin tutunghayan yung mga designation at delegation ng Panginoong Hesukristo. Pag pinag-usapan natin yung wala pala. Yung delegation at designation ng Panginoong Hesukristo, wait lang. Nawala pala. Ayan, okay. So dito natin titignan regarding naman doon sa pagde-delegate ng Panginoong Hesukristo doon sa kanyang church. Dahil meron din siyang mga binigay na mga mananampalataya, meron din siyang ibinigay na mga sa authority para ang mangyari sila yung mga magiging representative ng Panginoong Hesukristo. So, ito yung titignan natin next. Wala. Okay. So, dito naman, ang una nating titignan ay yung mga apostles. Ang mga apostles, pinili sila mismo ng Panginoong Hesukristo. Sila ay inappoint bilang mga foundational leaders ng church. Sila ay binigay mismo ng Panginoong Hesukristo para maging pundasyon noong iglesia. Ang New Testament, yung sulat ng mga apostles mismo, yun yung pinreserba na witness ng mga original apostles. At sa pamamagitan ng mga sinulat nila, sa pamamagitan ng New Testament, doon nagpapatuloy yung authority ng mga apostles. Kaya dito mag-agree tayo doon sa tanong ni Sam Waldron kung paano talaga ginagawa ni Jesus yung kanyang pagiging pinuno o pamumuno niya mismo doon sa iglesia. Ito yung sabi ni Sam Waldron. Sabi niya, some might say, however, all this sounds great, but how does this work out practically? Christ is in heaven, not on earth. No living person on earth has literally spoken to him in almost 20 centuries. What really can such a headship mean? How is it exercised? So, totoo yung mga questions ni Waldron, di ba? Wala namang nakikipag-usap sa Panginoong Jesus ng literal,
ng verbal, nandun ang Panginoong Hesus sa langit for over 2,000 years na. Paano niya in-exercise yung kanyang headship? Sabi ni Waldron, the answer to this question is actually very simple. Christ exercises his headship through his appointed representatives on earth. Ayan. So sa pamamagitan ng kanyang mga representatives dito mismo sa mundo. At pag sinabing mga representatives ni Christ dito sa mundo, sino yung representative niya? Ang representative niya ay walang iba kung hindi yung mga apostles. Yung mga original na mga apostles. At sa pamamagitan ng sulat nila, sa pamamagitan ng New Testament, ayun yung permanent na authoritative word ni Jesus para sa iglesia. So alalahanin natin na yung apostolic office ay ibang-iba talaga sa mga iba't ibang mga offices na meron. Pinantay pa nga yung apostolic office ng New Testament sa prophetic office ng Old Testament. Kaya palaging sinasabi ng New Testament na the prophets and apostles as foundation of the church. So, kaya hindi tayo tumatanggap na merong mga apostol sa panahon natin ngayon na merong mga nagpapakilalang apostles sila dahil hindi pwedeng mangyari yun dahil yun ay isang office na one time, hindi siya repeatable na office doon sa pagpapahayag ng bagong tipan. Kaya nagpapatuloy yung apostolic authority sa pamamagitan lang ng kanilang sulat ng New Testament. Pero itong mga apostles mismo ay nag-appoint ng mga leaders sa local church. At alam natin, inutusan ni Apostle Paul si Titus na mag-appoint ng mga elders sa churches sa Creta, doon sa letter niya sa Titus 1:5-9. Ganon din sa ibang mga churches na wala pang mga pastors. At nung ginawa yan ng mga apostles, yan din ay in line doon sa sabi ni Apostle Paul sa Ephesians 4:11. Kasi sabi ni Apostle Paul, yung pastors at elders ay ibinigay ni Jesus para maging leaders ng mga local churches. So isipin natin yun. Sabi ni Apostle Paul, Christ gave them, tapos yung mga apostles naman, they appointed them. So alam nila na may self-awareness ang mga apostles na ang sinasabi nila, yung mga doctrines na tinuturo nila ay merong authority ng Panginoong Hesukristo. Kaya naman, yung mga leaders ng church, ang tawag sa kanila elders, bishops, teachers, sila ay may pwedeng mag-exercise ng authority sa isang local church. Pero alalahanin natin, yung authority na yon ay under ng authority ni Christ through the Word, apostles, apostolic writings, and the Spirit. Sila under ng authority na yon. At merong pinagkaiba yung mga apostles saka yung mga pastors. Ang mga apostles, ang authority nila ay universal, no? Kaya nung sumulat si Peter ng 1 Peter, 2 Peter, sumulat si John ng 1 John, 2 John, 3 John, saka ng Book of John, si Apostle Paul, sumulat din siya ng maraming letters. Yung mga letters na yon, sinicirculate sa ibang mga churches. Kumaga, yung sulat niya sa Philippians, pwedeng i-circulate sa ibang mga churches kahit hindi para sa kanila yon. Pero bakit? At authoritative yun.
authoritative yung letter na yon. Pero bakit? Dahil ang authority ng apostles ay universal. May universal authority yung mga apostles. Hindi limited yung authority ng apostles sa isang church lang. Kaya pwedeng sumulat si Paul sa Galatians, Philippians, Colossians, Corinthians, Thessalonians. Pwede siyang sumulat sa mga churches na yon. Maging si Apostle Peter, nung sinulat niya to the elect exiles na nagkalat, sabi niya, iba't ibang lugar. Para sa marami yon. The geographical location. Pero ang mga pastor, ang kanilang authority ay local. Magkaiba. Ang apostle, ang authority nila universal, pero ang pastor, ang authority niya ay local. Hindi siya pwedeng mamuno dun sa hindi niya church. Hindi siya pwedeng mag-lead dun sa hindi niya church. Ganun din yung mga apostles ay merong infallible authority. Hindi magkakamali. Nung sinulat nila nasa New Testament yung kanilang letters, inspired by the Holy Spirit, yun ay hindi nagkakamali. Pero alam natin, ang authority ng pastors, it can be fallible. Whether we like it or not, as much as possible, sana ay hindi magkamali, lalo na sa doctrines. Pero kaya nandyan yung mga qualifications, sa 1 Timothy chapter 3, sa Titus chapter 1, talagang nandun yung mga qualifications na yon. Para saan? Para maingatan. Dahil pwedeng magkamali. Fallible ang mga pastor. So merong descending sphere of power throughout. Ang ama, ibinigay niya authority sa kanyang anak, at yung power ni Christ ay unlimited. Ano man ang gustuhin niya, yun ang masusunod sa iglesia. Ginagamit ng Panginoong Yesus yung kanyang salita at yung kanyang banal na spirito para kumilos doon sa mga iglesia. At yung iglesia ay meron ding otoridad. Alam natin yon, di ba? Ang church ay merong authority. At ang authority ng church ay to accept, to bind, and to excommunicate, to loose. Yan ang authority ng church. Siguro, madadagdag natin na isa pang authority ng church is to recognize yung magiging mga office bearers niya. Pero ayun yung mga main na authority ng isang local church. Ang local church ang nagde-decide sa kanyang evaluation kung ang isang tao ay mananampalataya at tatanggapin niya sa kanyang kalipunan. Kung isang dinidisiplinang miyembro ay nakakitaan ng hindi pagsisisi, kaya pwede niya itong itiwalag. At kaya naman ay may mga kalalakihan na nag-aasam na magpastor, nag-aasam na magdiakono. Ang iglesia rin ang merong kapangyarihang kumilala sa kanila para mai-ordain doon sa leadership. May authority yung local church, pero it is always bounded by the word of God. Yun ay pailalim pa rin sa salita ng Panginoon. At doon sa isang organisadong local church, ang elders at deacons ay meron ding kapangyarihan para sa kanila kanya-kanyang mga obligasyon. Pwede silang magdesisyon at mamuno ang mga pastor sa usapin ng salita ng Diyos at pagtuturo at sa pananalangin at sa usapin ng pagsamba, at ang mga diakono sa usapin ng mga logistics, mga pansamantalang pangangailangan ng iglesia. Yan ang kanilang mga tungkulin. Ganon din, yung mga churches ay merong restricted power din. Wala silang power sa ibang mga local churches.
So, ayun yung pagkakasunod-sunod ng otoridad. Otoridad na binigay ng Ama sa anak, otoridad ng anak sa espiritu at sa salita, sa iglesia, otoridad ng iglesia, at otoridad ng mga namumuno. So, sabi nga ni Jeffrey Johnson, ito naman si Jeffrey Johnson, sabi niya, elders have authority, but it is not absolute authority. The congregation has a measure of authority as well. Members are responsible to submit to their elders, but members are also responsible for holding their elders accountable to God's word. Thus, the church, with its elders and members, has the authority to carry out its responsibility to oversee and rule itself under the headship of Christ. Ayan, lahat ng mga otoridad na meron sa simbahan at otoridad ng mga namumuno ay dapat nilang gawin sa ilalim ng pamumuno lang ni Hesukristo. Dito sa usapin ng pamumuno, mahalaga nating matutunan yung usapin ng decision making. Ayan, napakahalaga nito na parte bilang isang simbahan, bilang isang local church, yung usapin ng authority. Pag pinag-usapan natin yung mga controversies o mga iba't ibang kailangang solusyonan sa loob ng isang simbahan, ang magandang pattern niyan ay yung Acts chapter 15. Naaalala natin yung Acts chapter 15, diyan nagkaroon ng unang-unang council. Yan yung tinatawag na the Jerusalem Council. At may mga nagrereklamo ng mga mananampalataya, kasama na doon si Apostle Paul, na may mga nagtuturo na kailangan mo nang ituli ang isang tao bago siya maging isang Kristiyano. Dito na nabubuo na yung mga Judaizers, yung mga nagtuturo, you can only be a Christian if you will undergo the rite and the ceremony of circumcision under the Old Covenant. So, yun yung nangyari sa panahon ng Acts 15. Kailangan bang ituli ng isang tao bago siya maging Kristiyano? O pananampalataya lang? Yan yung controversy. Now, very beneficial to kasi dito nakita natin yung anong ginawa nila ng early church. Paano nila sinolve? So here are some points. Una, they recognize the controversy. Kinilala nila, meron talagang kontrobersiya, may problema talaga. Meron talagang hindi magkasundo na paniniwala. Pangalawa, they gathered a council of church leaders. Verse 4 hanggang 6. So kasama na dyan yung mga apostles, kasama yung ibang mga elders. Sinama nila doon sa kanilang council sa Acts chapter 15. At pagkatapos nilang mag-gather, nakinig sila sa mga testimonies at sa mga evidences. So, hinayaan nilang magsalita. Lalo na si Apostle Paul sa usapin na to. And then, after nila makinig sa mga testimonies, doon sa mga evidences, ang ginawa nila, they appealed to the scripture. Ito na si Apostle Peter na yung nagsasalita dito. And then after nila mag-appeal doon sa scripture, they made a judgment doon sa usapin na to based on the scripture and on the Holy Spirit. Pagkatapos nilang ma-resolve, sinabi nila magiging Kristiyano ang isang tao by faith alone. Pananampalataya lang yung paraan para maging Kristiyano yung isang mananampalataya. They do not need to be circumcised.
Hindi nila kailangan maging parang Hudyo bago maging isang mananampalataya. And after they have made the judgment, they communicated the decision clearly. Sinabi nila, ito ang desisyon, ito ang scriptural, ito ang tinuro sa atin ng Panginoong Jesus. And then after, they encourage the church to promote ang unity. They encourage the church to promote that unity. So, maganda yung sinabi dito ni Jim Elif sa isang article. Sabi niya, usapin ng decision making sa church, when Christ is recognized as the head of His church, decision making begins with a prayerful and serious attempt to find out what Christ has already said on the matter. Yun yung unang-una. Pagdating sa decision making, ang unang tanong, may sinabi na ba si Christ dyan? May sinabi na ba ang hari natin? Kung may sinabi na siya, yun ang masusunod. Kung may mababasa tayo na alam naman natin na yun yung mismong tinuturo ng Biblia, yun ang dapat masunod, prayerfully. Pero, sabi pa rin ni Elif, sabi niya, in cases where the Lord has not revealed His will directly in the Bible, elders should still turn to the words of Scripture to find the related principles that will help them know the way of Christ with His church. By prayerfully seeking wisdom, a biblical and Christ-sent answer will be found. Amen. So, ganda, no? Sabi niya, pag may clear na sinasabi yung scripture, yun ang masusunod. Kapag merong mga hindi clear, may mga bagay na pagdedesisyon na hindi naman malino, walang direct lang sinabi, ang sabi pa rin ni Elif, hanapin pa rin sa scripture. Ang hanapin na related principles. Merong mga prinsipyo pa rin na pwedeng makuha yung mga mananampalataya para malaman yung kalooban ng Panginoong Hesukristo. And that also involves prayerfully seeking of wisdom. Hinahanap yung karunungan mula sa Diyos. Yan ang sinabi sa James 1:2-3. By this, sa pamamagitan nito, totoong na-honor si Christ bilang head ng church. Dahil siya yung Panginoon ng iglesia, siya yung kinukonsulta, siya yung masusunod. Kung may direkta, maganda. Kung walang direkta, saliksikin pa rin at manalangin pa rin sa Kanya. Dahil si Jesus yung Panginoon ng iglesia, merong mga possible na errors or misconception tungkol sa headship ni Jesus. So, galing to kay Tabithy Anyabale, the headship of Christ. So, pwedeng maisip ng mga mananampalataya, si Christ yung head, therefore, hindi ko na kailangan mag-submit sa church leadership. Misconception yan, dahil mismo ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang New Testament, ang mismong nagtalaga at tumawag para magkaroon ng mga pastor yung mga iglesia para sila ay mamuno sa kanila. May mga qualification na binigay. 1 Timothy 3, Titus chapter 1, at Hebrews chapter 13, verse 17, na inutos mismo ng Panginoong Jesus doon sa kanyang salita na obey your leaders and submit to their authority. Kung ang absolute authority ang nag-utos na mamuno yung mga lesser authorities, yan ay dapat hindi maging isang misconception. O kaya naman, pwedeng maisip si Jesus ang pinuno, therefore, siya lang ang susundin ko, wala na akong ibang
susundin na bilang halimbawa. Hindi rin totoo yan. We have our brothers and sisters in faith na pwede nating maging example sa pananampalataya. 1 Corinthians 11:1, follow me as I follow Christ. Sabi mismo ni Paul, sundan mo ko habang sinusundan ko si Jesucristo. Ganon din, pwede rin magkaroon ng misconception na dahil si Jesus ang pinuno, hindi na tayo kailangang ng hard work sa pamumuno sa iglesia. Pero hindi rin tama yon. Kasi kahit si Jesus ang pinuno na iglesia, hindi dapat magkaroon ng katamaran o pagiging slack doon sa usapin ng ministry. Ang mismong Panginoon din ang nagsabi na having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them to the one who leads with zeal. Romans 12:6-8. Ganun din, pwedeng maisip na dahil si Jesus yung pinuno, hindi na ako kailangan mag-alala sa kabutihan ng iglesia. Again, hindi rin totoo yan. Hindi porket si Jesus ang ulo at otoridad ng iglesia, ay pwede na tayong makapag-isip na ang ministry ay hindi tayo magkakaroon ng kabigatan o kaya naman ng worry. Mismo nga ang Apostol Pablo ang nagsabi, there is daily pressure on me of my anxiety for all the churches. 2 Corinthians 11, 2 Corinthians 11:28-29. So, hindi totoo yun na hindi natin kailangan mag-worry doon sa welfare ng mga churches. Ganun din, hindi ibig sabihin na si Jesus ang ulo ng iglesia na madali na lang at palaging fruitful ang ministry. Again, that is not true na ito'y magiging madali. In fact, ang Bible mismo ang nagsasabi na hindi ang gospel ministry ay hindi madali. At ito'y pinagpapaguran at sinasabi magpatuloy, may bunga man o wala. So ngayon, ang susunod naman nating tatalakayin is yung nagkiklaim ng authority sa usapin ng headship sa mga church. Ito yung sinabi ng Catechism ng Catholic Church, 882. Ang dami, no? Yung Catechism ng Catholic Church, magwa 1,000 na. 882. Number 882. Sabi dito, the Pope, the Bishop of Rome, and Peter's successor is the perpetual and visible source and foundation of the unity both of the bishops and the whole company of the faithful. For the Roman pontiff, by reason of his office as the vicar of Christ and the pastor of the entire church, ayan yung magiging concern natin, has full, supreme, and universal power over the whole church. Ayan. A power which he can always exercise, unhindered. Yan ang doctrine ng Roman Catholic Church. Pagdating sa papacy, ang kanilang doctrine ay ang Pope ay ang successor ni Apostle Peter. Siya ang vicar of Christ. Siya daw yung representative ni Christ. At siya yung pastor ng buong church. Pag sinabing buong church, sa lahat ng dako yun. At pwede niya daw i-exercise yung kanyang power, anong sinabi? Unhindered. So, dito tayo nagdi-disagree sa Roman Catholic Church. Ang Pope ay hindi ang vicar of Christ. Ang Holy Spirit ang vicar of Christ. Sabi ni Jesus sa John 14 at John 16, pag umalis siya, ay meron siyang ipapadala. Yung banal na spirito. Ang banal na spirito yung representative mismo ng Panginoong Jesus dito sa lupa.
at hindi yung isang tao na tinatawag na Santo Papa. Paano natin napatunayan yon, no? Alalahanin natin na ang claim nila ay siya ay nagsasucceed siya doon sa apostolic office ni Apostle Peter. But na-meet ba ng Santo Papa ang qualification ng pagiging isang apostle? No. Hindi. Ano ba ang qualification ng isang apostle? Number 1, may direct calling from Christ. Kailangan si Christ mismo yung mag-appoint sa kanya. Directly. Pangalawa, eyewitness ng resurrection. Hindi ka pwede maging apostle kung hindi mo nakita ang resurrected Christ. Ano pa? Ability to perform signs and miracles. Dahil yun yung mag-verify ng kanilang message. Lahat ng to, wala ang Santo Papa. Sinasabi natin, di ba? Yung mga wala ng apostles ngayon. Ganun din. Wala nang successor yung apostles ngayon in the person of the Pope. Ang apostolic succession ay nag-exist lang saan? Sa Bible. Doon nagpatuloy yung authority ng apostles sa New Testament. Ang totoong apostolic authority ay hindi nasa isang buhay na tao, kung hindi nandoon sa nakalagdang sulat ng mga orihinal na mga apostol. The true apostolic authority remains in the New Testament. That is how Jesus exercises His authority through the written word. At walang tao ang may universal authority sa lahat ng churches. Nalaman natin, yung mga apostles lang yun. Pero dahil tapos na sila, hindi na ito pwede i-claim ng Pope. Kaya sabi ni Kevin DeYoung, the apostolate was an exceptional and temporary office in the New Testament Church. Very important yan na maintindihan natin. Ang apostolic office ay temporary at special office. Granted, there should be a succession of apostolic truth. Ganda nun. May succession pero apostolic truth. And there is a sense in which overseers or elders care for churches like the apostles did. But in the strictest sense, the apostles have no successor. They are a part of the non-repeatable, once for all foundation of the church. Kaya ang vicar of Christ, alanin natin na yung Holy Spirit. At kumikilos yung vicar of Christ, ang Holy Spirit, sa pamagitan ng authority ng original apostles na nasa New Testament na. Kaya dito na tayo dadako dun sa final part. Now, ano yung practical implications ng headship ni Christ sa church? Una, dapat ito ang maghulma sa priority ng isang church. Dapat palaging naka-shape. Kailangan palaging naka-laan. Kung saan nilalaan ng church yung kanyang time, effort, and resources doon sa kung ano yung decree ni Jesus. Kung ano yung commands ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo mismo yung masusunod sa isang local church. Hindi pwede na yung mga preferences natin, yun ang maging priority sa local church. Hindi pwede yung mga cultures natin ang maging priority sa local church. Kaya nung sinabi ng Panginoong Jesus na ang priority ay the preaching of the Word of God,
the worship of God, evangelism, benevolence, yung community life, yan ay dapat ang priority ng isang local church. Dahil kung ano inutos ni Jesus, kung siya ang authority sa church, siya ang dapat na masunod. Hindi dapat masunod yung mga tingin lang natin na dapat mangyari sa isang local church. So, kaya kailangan magbuklat tayo ng Bible. Ano ba talaga? At manalangin tayo. Ano ang dapat naming unahin sa aming local church. So, that also happens when it comes to the funds. That also has impact when it comes to the time. That also has impact when it comes to the energy na pinuput up natin dito sa mga iba't ibang pinapagawa sa atin ng Panginoong Hesukristo. Yun dapat ang mag-shape ng mga ginagawa natin. Pangalawa na implication noon ay yung leadership. Ang church leaders must submit or must lead under the lordship of Jesus. Merong isang babala sa bagong tipan sa 3 John chapter 1 verse 9. Ang sabi doon sa 3 John 1:9, nagbigay dito ng babala si Apostle John tungkol sa isang tao na pangalan ay Diotrephes. Sabi niya, I have written something to the church, but Diotrephes, who likes to put himself first, does not acknowledge our authority. So, itong si Diotrephes ay perhaps, di natin alam kung siya ay pastor o isa siyang influential member sa kanilang local church. Pero ang description sa kanya dito sa passage, he loves to be first. Gusto niya siya palagi una. So, siya ay ambitious, proud, and disrespectful sa apostolic authority kay Apostle John at rebellious din siya kay Apostle sa mga apostles. Ang ginawa nitong Diotrephes na to, sumulat na nga siya doon sa mga churches. Pero hindi in-acknowledge yung authority ni John. Binaliwala niya yung sulat ng isang apostle. Alam natin, ang sulat ng apostle ay sulat ni Christ. Yun ang mismo ay mismong authoritative, di ba? Pero binaliwala niya. Tapos, nirefuse niya pang i-welcome yung ibang mga believers. Tapos, yung ibang mga believers na winelcome yung ibang believers, ang ginawa pa niya, tiniwalag niya. Yan yung ginawa ni Diotrephes. Ibig sabihin nito, kung leader man tong si Diotrephes, hindi siya nagpapasakop sa lordship ng Panginoong Hesukristo. Kaya tama yung sinabi ni J.C. Ryle tungkol sa pride. Sabi ni J.C. Ryle sa kanyang commentary sa Book of Luke, pride can lurk in the hearts of the ignorant, the vile, and the poor, as well as in the minds of the great, the learned, and the rich. It is a quaint and homely saying, but only too true, that no pope has ever received such honor as Pope self. Yun yung tinalakay natin kanina na yung Santo Papa ay nagkiklaim ng universal authority, na yung Santo Papa ang nagsasabi na siya ang vicar of Christ. Yung Santo Papa ang mali sa pag-claim ng lahat ng to. Pero mula nung Reformation until now, isa ito sa mga halos totoong mga kasabihan, the Pope self, na pwede nating pwede hindi tayo Santo Papa, pero pwede tayo magkaroon ng disposisyon na pagiging isang Santo Papa. Kaya sabi rin ni regarding that, yun ang kailangan maging babala sa church leaders, dapat ay mag-lead under the lordship of Christ.
Hindi pwedeng tinatanggihan yung salita ng Diyos. Hindi pwede na nandoon na sa Word of God ay tinatanggihan pa rin. Yan ang pinakamataas na pagbabantog ng sarili. Pag binabantog yung sarili, kapag yung salita ng Diyos mismo ang tinatanggihan at hindi tinatanggap. Hindi pwede, walang pastor ang mas mataas sa salita ng Diyos dahil ito ay salita ni Kristo at otoridad ng Panginoong Jesucristo. On the other hand, naglilid din yung mga pastors sa kanilang church also should be doon sa pamamagitan lang ng Word of God. Ito yung sinabi ni Jim Elif, sabi niya, beyond all this, the elders concern themselves with maturing the church so that the people will receive Christ's headship in all things. Sabi niya, that may take some work. Ito yung dapat pagtrabahuhan, na mag-mature yung church. Saan sila magmamature? Sa pagtanggap sa pagiging ulo ni Jesus. Na mas tinatanggap yung pagiging pinuno niya. Saan? Sa lahat ng bagay. At sabi ni Jim Elif, it will take some work. Hindi daw madali iyon. Hindi madali na ituro at mabago na si Kristo yung itutuling na ulo sa lahat ng bagay. Sabi niya, rooting out man-made traditions, especially the kind that were yesterday's pragmatic attempt at being relevant, are often hard to give up. Sa panahon natin, very pragmatic lahat. Result. Kailangan madali, kailangan mabilis. Lalo na sa mga pamamaraan, mahirap tanggalin na yun. Bringing the church to that desirable place where the words of Christ are more important than preconceived ideas. Wow. And worn traditions that have had their day can be the elders' most difficult task. Authority comes from Christ's word to us, and those who are truly His will understand eventually. Pero yun ang goal. Yun ang goal. Actually, kaya nga ibinigay ng Panginoong Jesucristo yung mga tagapagturo sa iglesia ay para dyan, Ephesians chapter 4, para mag-mature saan? Under Christ. Na mangyayari, darating yung isang panahon na yung salita ni Kristo ay mas mahalaga na sa lahat ng bagay. Yung salita ni Kristo ay mas mahalaga na sa iniisip. Ang salita ni Kristo ay mas mahalaga na sa mga tradisyong kinalakihan. Yan yung pangarap at inaasahan sa isang iglesia. Pero ganun din, may application din ito sa mga church members. Ang mga church members ay dapat mag-submit kay Christ above all things. Merong dalawa tayong i-eliminate dito, yung idea ng pure democracy of the church at ganun din pure blind submission sa church leadership sa church. Dahil etong dalawang to ay hindi maaari dahil si Kristo ang dapat na pinuno na tinuturing, pinakapinuno na ituturing ng isang mananampalataya. So, ibig sabihin nun, ang church ay hindi pure democracy. Hindi lahat ng bagay ay pinagbobotohan. Alam nyo, yun nangyari sa Wesleyan Church. I think, Wesleyan ba yun? Methodist Church. Pinagbotohan nila kung pwede ang same sex. At marami yung bumoto na pwede. Hindi yan pwede. Kapag sinabi na ng Panginoong Jesus sa Biblia, hindi natin pwedeng pagdesisyonan yung mga ganyang klaseng bagay. Ang salita ng Diyos, ang otoridad. Si Jesus ang otoridad sa iglesia. Merong mga ganyang pangyayari na nangyayari sa kasaysayan at sa mga sumusunod pang mga panahon na
na dahil tayo ay nasa republic, democratic republic, meron tayong say talaga sa bansa natin. We have been influenced by the US, and that's good. Pero hindi natin pwedeng dalhin yun sa iglesia. Hindi ito pure democracy kung saan mas mataas ang ano ba yung term ng vox populi, vox dei. The voice of the people is the voice of God. To some extent, pwede yun. Sa acceptance ng church membership, sa expulsion, sa excommunication, sa recognition ng magiging office bearers, that can be. We really vote for those things because we believe na binigay yun ng Panginoon na authority. However, not in all things. Bakit? Kasi sa mga panahon o pagkakataon na may salita na si Jesus sa mga bagay na yon, hindi na pwedeng gamitin yung vox populi, vox dei. Hindi ito majority wins. Ganun din, hindi rin pure blind submission sa pastoral authority sa church. Ang isang dahilan kung ba't nagpapasakop ang mananampalataya sa kanilang mga sarili nilang mga local church pastors ay dahil sa Panginoong Hesukristo. Dahil utos yan ni Hesukristo. Sabi ni Jesus, Hebrews 13, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Hebrews 13:7. Kaya ito gagawin dahil sinabi ito ng Panginoong Hesukristo. Yun ang mismong dahilan. Ang pinakadahilan pa rin dapat ay dahil sabi nung chief shepherd na nagbigay ng mga under shepherds. Yun ang pinakatugatog ng kanilang loyalty. Ang kanilang loyalty at allegiance ay na kay Christ. Kaya kung halimbawa yung isang pastor ay nag-apostate o kaya nagturo na ng ibang gospel, hindi na dapat sundan yon. Hindi na dapat yun paniwalaan. Bakit? Merong nasa taas niya, si Hesukristo. Therefore, ang mga church members, they are to follow Christ first and earthly leaders second as they lead under the word. Dito tayo magtatapos sa ating conclusion. Si Kristo lang ang nag-iisa na merong otoridad sa lahat ng mga churches at in-express niya yung kanyang authority sa pamamagitan ng scripture, ng spirit, at ng local church leadership. At walang earthly leader, kahit ng Santo Papa, ang pwedeng magsabi na meron siyang authority sa lahat, or universal authority. The church must remain faithful to Christ's word at sinisik niya dapat ang kalooban ni Jesus. Anong gusto ni Jesus? Anong sinasabi ni Jesus? Ano ang kanyang prerogative? Bakit? Dahil sa kanya ang church. Diyan tayo nagtatapos sa ating study, the headship of Jesus in the local church.